Binosisi ang operasyon ng kanilang negosyo at napag-alamang may malaking halaga ng pera ang nawawala. Ito ang nagtulak sa kanya na ihablang sariling kapatid. Naani ay sobrang bigat na desisyon na kailangan niyang gawin para protektahan ang kanyang kumpanya at ang kabuhayan ng kanyang mga tauhan. Maraming tao ang nagulat noong kumalat ang balita na sinampahan ni Kim Chiu ang kanyang sariling kapatid na si Laakambini Chiu o mas kilala bilang Lakam sa korte. Matagal na silang magkasama sa buhay, hindi lamang bilang magkapatid kundi bilang magkaibigan at katuwang na rin sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang relasyon, may nangyaring problema na umabot sa puntong kinailangan na ng legal na aksyon para maayos. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya, kundi pati sa negosyo at sa mga taong apektado nito. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ni Kim ang hakbang na ito laban sa kanyang kapatid? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Disyembre 2, 2025, kasama ang kanyang mga abogado, nagsampa si Kim ng kaso laban kay Lakam sa Justice Cecilia Munoz Hall sa DOJ Building sa Quezon City. Ang isyong kinasasangkutan ay tungkol sa malaking halaga ng pera na konektado sa negosyo ni Kim. Ayon sa kanya, may mga seryosong pagkakaiba o kawalan ng pera na natuklasan sa kanyang negosyo at dahil dito, napilitan siyang gumawa ng hakbang na sa tingin niya ay tama upang protektahan hindi lamang ang kanyang negosyo kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga tao na nagtatrabaho sa kanya. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Kim na mabigat sa kanyang puso ang paggawa ng ganitong hakbang. Ipinahayag niya na isa ito sa pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay dahil nakasalalay dito ang tiwala at pinaghirapan niyang negosyo. Ngunit sinabi rin niya na ang legal na hakbang ay kinakailangan upang malinawan ang sitwasyon at masiguro na magiging patas ang lahat sa usaping pinansyal. Ang kasong isinampa ay qualified theft na may parusang hanggang 20 taon na pagkakakulong at suspension ng civil rights. At ang pinakamababa ay 2 taon at 4 na buwan. Maliit na bagay ang sangkot dito kaya seryoso ang hakbang na ginawa ni Kim. Ngunit sino nga ba si Lakam sa buhay ni Kim? Sa maraming pagkakataon, inilarawan ni Kim ang kanyang kapatid bilang numero 1 taga-suporta niya, isang taong palaging nandyan upang gabayan siya. Mula pa noong nagsimula si Kim sa showbiz, si Lakam na ang nagbantay at nagbigay ng payo sa kanya dahil nasa Cebu ang kanilang pamilya at siya rin ang tumulong upang maging maayos ang kanyang unang hakbang sa industriya. Ang sitwasyon na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagiging responsable at malinaw sa mga desisyon, lalo na kung apektado ang negosyo at maraming tao. Pinili ni Kim na maging transparent at manindigan sa tama, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kumpanya at sa mga sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng personal na sakit at hirap, nananatili pa rin siyang nakatuon sa kanyang trabaho at sa paglago ng kanyang negosyo habang umaasa na ang legal na proseso ay magdudulot ng malinaw at patas na resulta. Sa kabila ng naging problema nila sa korte, hindi naman pwedeng kalimutan ang matibay na relasyon ni Kim at Lakam sa kanilang nakaraan. Matagal na silang magkasama araw-araw dahil sa mga proyekto at trabaho ni Kim sa ABS-CBN. Mula pa noong nanalo si Kim bilang big winner sa first teen edition ng Pinoy Big Brother noong 2006, kasama niya na si Lakam sa bawat hakbang. Hindi lang simpleng kapatid ang naging katabi niya kundi parang road manager, tagapag-alaga at katuwang na rin sa buhay. Sa kwento ni Kim, si Lakam na rin ang tumayong mommy at daddy sa kanilang 5 magkakapatid kapag may problema sa pamilya. Matibay at maaasahan ang personalidad ni Lakam kaya nakaka-relate silang magkakapatid. Ayon sa isa pang kapatid nilang si Twinkle, responsabling ate si Lakam at palaging gumagabay sa kanila para hindi maligaw sa tamang landas. Wala rin itong sariling pamilya kaya kay Kim niya inilaan ang karamihan sa kanyang oras at effort. Hindi naman nila pinag-usapan na maging ganoon ang setup nila dahil kusa na lang itong nangyari dahil sa sitwasyon at pangangailangan ng kanilang pamilya. Malaki rin ang utang na loob ni Kim sa kanyang ate. Bago pa man siya kumita ng sariling pera, lahat ng gastusin niya sa audition at iba pang pangangailangan sa PBB ay pinunduhan ni Lakam.
Sa panayam noon, sinabi mismo ni Lakam na masarap at mahirap ang maging kapatid ni Kim. Masarap dahil nakikilala siya ng maraming tao at may pagkakataon siya na makatulong sa kapatid. Ngunit mahirap dahil may mga bagay na hindi niya pwedeng gawin upang hindi masira ang imahe ni Kim. Magkaiba man ang kanilang ugali, natutunan naman nilang ayusin ang bawat sitwasyon. Habang lumalaki si Kim, mas napapansin na rin nila ang mga limitasyon sa kilos nila kapag magkasama, lalo na sa harap ng publiko. Ngunit hindi nila pinagsisisihan ang kanilang sitwasyon dahil sa dami ng benepisyo at oportunidad na dulot ng pagiging kapatid ni Kim. Talagang close sila sa isa't isa at laging nandyan para suportahan ang bawat isa. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang buhay noong 2023. Sa mismong kaarawan ni Kim noong April 19, nanalangin siya para sa kaligtasan ng kanyang ate. Nabalita noon ang biglaang pagkakaospital ni Lakam at sa simula ay hindi agad inilabas ang dahilan. Nang sumunod na taon, sa isang vlog ni Dr. Vicky Bello, nalaman nila ang diagnosis na bacterial meningitis. 7 araw siyang nasa ICU at nakumatos at dumating sa puntong pinapirma na si Kim ng DNR order o Do Not Resuscitate dahil itinuturing na hopeless case si Lakam. Gumuho ang mundo ni Kim sa takot na mawalan siya ng kapatid, ngunit naganap ang isang himala. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang nagising si Lakam mula sa kumatos at pati ang mga doktor ay nagulat sa kanyang paggising. Ito ay naging life-changing experience para sa kanilang pamilya at lalo na para kay Kim na hindi iniwan ang tabi ng kapatid niya at pansamantala ring sinuspinde ang trabaho niya upang maalagaan ang kanyang kapatid. Noong Agosto 2025, napansin ng marami na biglang in-unfollow ni Kim at Lakam sa Instagram ang isa't isa. Sa simula, naisip ng fans na baka simpleng tampo o misunderstanding lang ito. Pero habang lumilipas ang mga araw, naging malinaw na may mas malaking dahilan pala sa likod ng kanilang hindi pagkakaintindihan. Ang dating maganda at malapit na relasyon ng magkapatid na lagi nilang ipinapakita sa social media ay unti-unting nagkakalamat. Napansin ng ilang followers ang Instagram post ni Kim noong Agosto for kung saan ipinakita niya ang bonding kasama ang isa pa niyang kapatid na si Wendolyn Chu. Marami ang nagtaka sa ginawa ni Kim, ngunit hindi nila alam na sobrang bigat na pala ng dinadala niyang problema sa likod ng mga ngiti at larawan niya sa social media. Habang dumaan ang panahon, lumabas sa balita na ang dahilan pala ng kanilang tensyon ay may kinalaman sa pera at negosyo ni Kim. Ayon sa mga ulat, madalas daw makita si Lakam sa isang kilalang kasino at umuuwi na lamang ng madaling araw. Nasa VIP section daw ito na para lamang sa mga card holder na may malaking pondo. Sa isa pang programa, tinalakay ni Christian ang tungkol dito at nalaman na binigyan pala si Lakam ng puhunan upang magpatakbo ng negosyo. Ngunit hindi ito napalago at sa halip ay bumagsak pa. Ayon kay Wendell Alvarez, na nakasaksi sa sitwasyon, hindi na raw niya tinangkang lapitan si Lakam dahil hindi naman siya kilala ng kapatid ni Kim. Dagdag pa rito ayon kay Attorney Jesus Falsis, na hook daw sa pagsusugal sina Kim at Lakam at natalo ng 100 milyong piso sa nakalipas na 2 taon. Ang perang ginamit ay mula sa kinita ni Kim sa kanyang negosyo. Bukod dito, sinabi rin na kumuha sila ng pera mula sa vault at ibinenta ang isang kondo nang walang pahintulot ni Kim. Sinubukan ni Kim na ayusin ang lahat ng problema sa kanilang relasyon at negosyo. May pagkakataon pa raw noong Nobyembre na nagkaayos sila, ngunit hindi nagtagal at nanatili pa rin ang tensyon sa pagitan nila. Dahil sa pangyayaring ito, nadungisan ang magandang imahe ng relasyon ng magkapatid na dating modelo ng malapit na samahan. Maraming netizens ang nagbaliktanaw sa mga hula at payo kay Kim na tila nagkatotoo rin sa nangyari. Sinasabing dapat niyang ingatan ang kanyang mga ari-arian at maging maingat sa pagtitiwala sa mga nakapaligid sa kanya dahil ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng trust issues hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa mga kaibigan at kasamahan sa negosyo.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan maibabalik sa dati ang relasyon ni Kim at Lakam at kung paano sila muling magkakaayos sa personal at profesional nilang buhay. Ang tanging tiyak lamang ay ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking aral para sa lahat tungkol sa tiwala, responsibilidad at kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Habang nagpapatuloy ang kaso at legal na proseso, panahon at pag-unawa na lamang ang makapagsasabi kung paano mabubuo muli ang kanilang relasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap. Sa iyong sariling buhay, paano ninyo hinaharap ang mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya, lalo na kung may kinalaman ito sa pera o responsibilidad?